Hi guys, so December 24, 2024 na, and today is may review tayo ng mga compiled pictures ng message ng ating Meta for both Facebook and Messenger app. So itong mga features to is still working pa rin in ngayon ni-release randomly this year 2024. So unahin natin yung sa Messenger, so random natin to. Pero dito tayo sa Messenger. So make sure lang na updated ang inyong Messenger para makuha nyo lahat ng mga features. So first dyan is yung Meta AI and itong memories. So yung Meta AI niyan is ma-access yan by going to this search bar niyan. Then click nyo to, ayan, itong send button. Then yung pinigay mag-type dyan, send ng prompt para ma-trigger nyo si Meta AI. So, ang gamit niya is yung Llama 3.2, or kung other way is pinatin to Meta AI sa baba, ayan, para ma-trigger na si Meta AI. Ayan, or other way is I think pwede na gamit din itong isa. Ayan, Meta AI, ayan, then click mo yan, then pwede yung i-chat para, ayan. Then, ang second natin na kasama is itong memories. So, itong memories na ito is pwedeng video or picture. Then, ma-access yan by going to this. Pero, ano nga ba yung memories? So, ito, hindi makuha yung click niya memories. Ito dyan yung memories. Ayan, look back at photos you send. Revisit photos from your messenger chats. Send memories to friends. Only you can see your memories until you share them with friends, and then you can control, you can turn memories off in settings. So pwede yan, i-click nyo si memory. Ayan, ito nyo dyan yung mga memories na sinend nyo sa mga person na then pwede nyo siyang i-save in case man na hindi nyo siya na-save or gusto nyo balikan yung mga memories na yun. And then also, kung gusto nyo ma-access sa memories na yun, is punta kayo dun sa dito sa burger menu and then settings. Ayan, so baba kayo dito, hanapin nyo sa under na preference yung memories, then itagin on yung memories and then notifications para makita nyo yung mga memories. And then pangatlo natin na feature is dito sa privacy and safety, ayan, yung app lock. So yung app lock is pwede yung biometrics nyo para mo-open yung fingerprint sensor. Pero kung naka-lock yung inyong messenger by default sa inyong settings, ayan, so siyempre hindi na need itong biometrics ng messenger. And then pang-apat natin is yung end-to-end encrypted chat. So ito naka-default na to. So ito maganda to para makita nyo lahat ng mga features na available sa messenger. And then pang-lima, ayan, is yung restricted accounts. Ayan, meron tayo dyan. Pwede kayo mag-restrict na mga person na ayaw yung makita or ayaw yung ma-chat sila or di yung gusto silang nag-chat sa'yo or kung naiinis kayo. So, pwede nyo siyang i-restrict. And then, ang kaibahan nga pala na restrict sa block accounts is pag na-restrict nyo, then halimbawa may chat siya, is hindi nila makakita na nasisend mo yung chat nila. So parang temporary block lang yun nangyayari. Then kung gusto nyo nga pa na-restrict, then pwede yung ihanapin yung user, then tap nyo yung ganito, ayan. So parang restrict nyo yung isang user, is hold nyo yung user, then click nyo yung restrict. Or other way is punta kayo sa settings, ayan, settings, tapos privacy and safety, tapos restricted accounts, then click nyo itong plus sign. And then ang susunod natin na i-review is yung read receipts. So yan, itong dito sa read receipts na ito is lahat yan ng chats is affected sa pag-off niyan is makita nila na hindi ka na nagsisend. Or other way is pwede din i-read receipts by chat. So yan, i-click nyan, click kayo ng isang chat dyan, halimbawa ito kay Ash, then open nyo to, and then ayan, read receipts nyo, pwede nyo siyang i-off.
So, pag chinat niyo yung user niyo yun, is hindi nyo nakikita na nagsisend kayo or vice versa yun. So, hindi nyo nakikita na nagsisend yung isa't isa. And then, ang susunod naman natin is yung sa HD. So, halimbawa magsisend kayo ng picture or picture na lang. Magsisend kayo ng picture. Ayan, so for ano lang naman. Send kayo ng picture. And click nyo tong HD. Yan, para lumino yung picture nyo. And then nalabas doon yung HD dito sa gilid. And then ang susunod natin ng review is dito naman yung sa create profile. So yung add ng panibagong profile. So yun, search lang tayo sa main. Pwede kayo mag-add ng profile para may other profile kayo na pwedeng gamitin. So yan, para mag-add yan, is click nyo lang to. And then, scroll down kayo sa baba. Yan, create Facebook profile. So yun, pwede yung personal profile. Create another profile kayo that your name and feed. Just so you connect with. Ang disclaimer nga lang dito is hindi nyo pwedeng i-react yung both profile na yun sa kung pwede, pero pwede nyo siyang i-comment parehas. Yan, yun lang, pwede i-react yung isang profile, yung main profiles, then another profile sa isang post na ini-interact nyo. Yun. And then another feature is yung sa notes. Ayan, sa Facebook notes. So makikita nyo dyan, yan, pag nag-add kayo ng notes, meron na dyan music. Also, makikita nyo din sa Facebook. Ayan, na preview sa notes sa Facebook or directly sa Facebook kayo mag-add. Ayan, so sa timeline nyo. Ayan, so pwede kayo mag-share dito. Ito, bago nga pala yung ano dito sa notes. Yan, naglagay na si Meta ng something like engaging na maganda. Then yun, i-click diretso para makita yung notes. Yan naman ngayon guys, yung mga features na i-reveal natin sa ngayon na still working and useful na pwede nyo gamitin ngayon na i-discover nyo. Ilan guys, and thanks for watching.